Hey guys, welcome to Mariel Lassen channel. So today's video, gusto ko lang po talaga sagutin ang mga nagko-comment sa akin about yung biyenan ko po ba, bakit walang pakialam sa amin. Alam nila yung sitwasyon namin na wala kaming bahay. Bakit hindi po muna kami doon makitira sa kanila since malaki naman ang bahay nila at nakita niyo po kung gaano kalaki ang backyard ng biyenan ko. Bakit hindi po kami doon magpatayo ng bahay? I believe na-mention ko na po ito sa previous video ko and maybe some people ay hindi po nila ito nakita. Let's talk about the expectation versus the reality. Alam ko po talaga sa ating mga Pinay, ang dami po natin expectation. May biyenan si Mariel, maganda yung bahay, mayaman yan. For sure, maraming ibibigay na pera. Baka bilhan po sila ng bahay, sasakyan. Kasi nga, biyenan ko, Australian, puti. At minsan, naririnig nyo ito sa ibang story ng buhay ng ibang tao na maswerte po sila na may biyena na napaka-generous, na napakayaman at yun po ang nagpayaman sa kanila. So, let's talk about it. Like sa biyenan ko, marami po talaga akong natatanggap na message or comment. Bakit hindi man lang kami tinulungan ng biyenan ko makabili ng bahay or they will offered us na doon po muna kami sa bahay nila. So nakikita ito ng mga followers ko, parang ang pangit ng dating. Para sa iba to guys dahil I believe yung mga tao hindi nila alam talaga ang totoo. People always judge you at sometimes sobrang advanced mag-isip and ayoko rin guys na binabash nyo po yung biyenan ko na sinasabi nyo po ang pangit po ng ugali nila, hindi man lang makatulong po sa amin. Wala naman po talaga silang any responsibility to us. Kung matagal na po kayong followers ni Mariel Lassen, alam nyo po talaga yung story namin. Our life is, we used to be a fruit picker, nakatira po kami sa bahay na sasakyan for almost 5 years, wala po kaming permanent address, panay travel po kami and I share all this our journey sa YouTube and I really appreciate po talaga, to be honest, na marami po kaming natatanggap na very positive comments, na marami pong na-inspired sa life po namin, marami pong na-inspired sa akin. It's all positive. Sobra po talaga nakakataba ng puso at nakita nyo po talaga how we struggling as a family na wala po kaming permanent address at wala po talaga kaming bahay. So there is a lot of people talaga na nakapalo po talaga at nakasubaybay po talaga sa buhay po namin, and that's why there is so many comment na question bakit hindi po muna kami doon sa biyenan ko. So I want to clarify this one guys dahil para naman po malinawan po kayo. Alam niyo po talaga guys na kakabalik lang po namin sa Australia. We stay in the Philippines for almost 1 year. So ngayon kakabalik lang po namin sa Australia. I posted about naghahanap po kami ng accommodation para may bahay po kami ng matutuluyan. So ngayon ang question, bakit hindi po muna kami doon sa biyenan ko? Bakit po nagtitiis po kami ng ganitong sitwasyon dahil maganda naman po ang bahay ng biyenan ko, malaki for sure, there's plenty of space na doon po muna kami. Payag ba kaya sila or wala talaga silang paki sa amin? The truth is, of course, they do care about us at sobrang bait po talaga ng biyenan ko. Kung gaano po kabait yung asawa ko, ganun din po kabait yung biyenan ko. Napakahinhin at sobra po talaga, mabait po sila sa akin. Dito sa Australia guys, wag lang po kayong madismaya or what yung feeling nyo, dinidiscourage ko kayo. Kasi yung biyenan ko, yung relationship po namin is we are independent each other. Kasi yung Australia na country po talaga, mga independent po yung mga tao dito. So, I don't call my biyenan to cry because I ask help. Iba kasi talaga dito sa Australia, yung sarili mong problema, ikaw mismo ang magluluta. Also, hindi po ganun kayaman po yung biyenan ko. Oo, maganda yung bahay nila. Pero para dito yun sa Australia guys, hindi agad yung iniisip natin sa Pilipinas. May magandang bahay na, ay milyonaryo na. Parang sabihin natin, middle class po sila. Pero hindi ibig sabihin na may ganyang bahay sila, may ganyan din silang pera na ibibigay sa amin para makabili po kami ng bahay. Just to clarify, I didn't say na in the future, pag may biyenan kayo na Australian, ganyan po ang magiging future nyo. Kasi
Kasi I believe, iba-iba pa rin po yung tao, yung ugali po. So, maybe may mga ano talaga, very generous po na mga biyena na siguro mayroon talaga sila and they know how to share. And there is nothing wrong with that. That's good. But doesn't mean you can compare that to me or to others. Like what I said, bawat tao po talaga, iba't iba po talaga ang estado ng buhay natin. Yung mindset ko lang po talaga, ever since I arrived in Australia, there is no expectation to others. I know, hindi po talaga lahat ng Pinay or Pinoy na ganyan mag-isip. It doesn't mean na meron po tayong biyena na puti is we have a right to demand of anything. To be honest, I feel so bad if I ask anything from them. Because nasanay na po talaga ako dito sa buhay Australia, ang pagiging independent ko. Lalong-lalo na po about money, I work so hard. Never po talaga ako na nagdepende lang po sa pera ng asawa ko. And that makes me really inspired to work as a fruit picker. Kasi nung nakita ko po yung trabaho ng asawa ko, when he brought me to Australia, I was like, oh, grabe, super hard working ng asawa ko. Nakita ko talaga na hindi lang talaga parang pinupulot lang yung pera dito. You have to work hard. And as I can see, we are couple, we have to help each other. Hindi lang yung isa. So gusto ko, kaming dalawa talaga para makamit po talaga yung mga goals namin, yung mga dreams po namin. So mga nagsasabi na wala po ba talagang pakialam ang biyenan ko sa amin or sa anak nila, hindi po yan totoo, guys. Of course, we care each other and they keep contacting us, we call each other, pero in the other way naman po, guys, yung showing support and love, kasi it's not all about money na kailangan may ibibigay sila or kailangan bilhan po talaga kami nila ng bahay para ma-feel po talaga namin that they care about us. So the most important po talaga, nandyan po talaga sila para sa amin. And first of all, yung Australia ay napakalaki po talaga. Ang daming iba't ibang state. So yung biyanan ko, kung saan po sila ay napakalayo po talaga nila sa amin. That's why we hardly visit them. Dati, usually, kung saan po kami namimitas ay nasa mga countryside po kami, which is nasa mga tag 500 kilometers or more than 1,000 kilometers. So, iba lang talaga sa Pilipinas, yung feeling mo, kapitbahay lang yung biyenan, tapos nandun ka palagi. So, sa amin, guys, iba. I mean, kung gusto talaga namin sila bisitahin, kailangan namin lumipad by airplane. And bakit ayaw namin doon tumira sa kanila? For panandalian lang. Ako kasi yung tao na gustong-gusto ko po talaga na we have our own. Kahit yung simple lang, at least we have our own privacy. Kasi pamilya po kami, guys. Yung biyanan ko po kasi ay may mga edad na si Sylvester, napakakulit. Yung feeling ko, ayaw ko sila ma-stress. At I believe sa mga nanonood po dyan, marami po talagang makaka-relate sa akin. Yung feeling na makikiipon po kayo, ang dami po talagang adjustment. I mean, mas prepare ko pa rin po talaga na may sarili kami instead makikiipon. That's on my side, guys, ha. It's our choice. Kung gusto po talaga namin pumunta doon sa biyenan ko, makiipon, of course, they will say yes, that's okay. Pero it's our choice na ayaw namin doon makikiipon. I mean, let's put this way. What if po yung asawa ko ang magtatanong sa akin, si David, na, hey Mariel, bakit hindi tayo bibilhan ng bahay ng parents mo para sa atin? So, syempre, sasabihin ko na bakit naman bibilhan tayo ng bahay ng magulang ko? So, ganyan din siguro ang maging answer ng asawa ko na, hey David, bakit hindi tayo bilhan ng bahay ng magulang mo? So, syempre, same answer lang po kami. Sa atin kasi sa Pilipinas, hindi naman talaga lahat ng parents natin or biyenan natin na sila talaga, it's necessary na sila ang tutulong sa atin. Parang more on kasi, yung mga anak ang tumutulong sa magulang. That's our traditional. So, if my husband respect our traditional, of course, I have to respect his traditional too. Mahirap po talaga pag walang bahay. Kaya ngayon, super thankful po talaga ako na nakahanap po kami ng maririntahan, isang Pinay na napakabait po talaga, na
nag-message po talaga siya sa akin para i-offer yung bahay. And that's a really feel like so blessed kasi grabe po talaga. Ang hirap po ngayon ng rentahan sa Australia. Ang way na po talaga ito ni God na may isang mabait na tao na mag-message sa akin to offer us na yung bahay. Kasi syempre guys, kahit maraming bahay dyan na available to rent, pero pag sa requirements, as in, hindi po talaga kami makabigay ng requirements ng referral kasi dahil dati hindi po kami nakatira sa bahay. So ngayon, at least may bahay po kami na maririntahan. And of course, sa mga nag-concern sa amin, I really appreciate. And ganun po talaga ang buhay. Laban lang with all the struggling. Alam ko balang araw ay malagpasan lang din po talaga namin yung mga pagsubok. Buhay namin dito sa Australia. The truth is, hindi talaga marangiya compared to others na merong bahay, nakatira sa mansion, mayaman sila. Hindi po kami ganyan. Hindi po lahat ng foreigner or American, Australian, Canadian, any apa. Hindi po lahat ay mayaman. So, some people are disappointed kasi nakikita nila yung buhay namin dito sa Australia. Bakit parang ang hirap? You know, napapa-question na lang sila. Bakit ang hirap? Diba, nasa ibang bansa ka na. Dapat maganda ang buhay mo dyan. Mas mabuti pa kami dito sa Pilipinas. Hindi kami naghirap. May accommodation kami. I mean, that's good for you. There's no need to brag na mag-down kayo ng tao dahil you have that. I mean, you are so blessing to have that. So, kami, kung anong meron kami is that's our life. So, just go for it because life must goes on, you know, kahit ano man ang mga pinagdadaanan natin, go for it lang po tayo kasi balang araw, hindi natin alam kung saan patutunguhan yung buhay namin. Bilog po ang mundo. So, hindi natin alam, next year may bahay na pala kami. So, iba kasi dyan is the key is magka-apam. Tapos, pag magka-apam is maka-abroad na kayo. And after that, maging instant millionaire na kayo or instant mayaman. Parang lahat ay mawala ang problema. My God guys, pagdating nyo dito sa Australia, hindi yan lahat agad mabubura yung problema nyo. Parang madagdagan pa yan. Kasi it's a beginning of your life. You have to settle her first, adjustment, so ang daming bills. So yan na talaga ang reality pag nasa ibang bansa na kayo. Ngayon, nakabalik na ako sa Australia. I have to forget about Philippines. Kasi ang dami na ditong bills. Also, hindi na talaga ako makakain ng mga fresh na isda. Like in the Bungsod, yung binili ko na isda na tribali yesterday. Yung mata guys, pulang-pula. So, syempre, I feel so lucky in the Philippines kasi ang kinakain ko doon ay almost lahat po talaga very fresh na isda, seafood. Dito naman sa Australia, I feel so lucky to be in Australia kasi yung mga kinakain ko dito, fresh vegetable, of course, fresh prutas. So, I can't wait that we are going back to the farm to harvest some fruits. Na excited din naman si Mariel kasi it's been a long time since. And hopefully guys, nasagot ko po yung mga katanungan nyo dahil yung feeling kasi ng iba na parang inabando po ang asawa ko ng magulang niya kasi hindi man lang tumulong sa amin. So, ang dami kasi talagang katanungan. So, anyway guys, if you notice, I'm inside the car because we are at the park. We brought Sylvester in the park. And tara, titingnan po natin si Sylvester. What's he up to? So, ito po one thing na maganda talaga in Australia because they have lots of beautiful playground sa mga bata. As in, mag-i-enjoy po talaga si Sylvester at may kalaro na siya. Hello! Hello, my friend! Good morning. Good morning, Sylvester. How are you? I'm good, thanks. That's good. So today guys, we are gonna be super busy because mag-i-impake na po kami. Because we are looking forward na lilipat na po kami sa bahay. Sylvester, are you excited? We're gonna move to the house? Yes. Oh my God, you're gonna have your own room. Yay! Yay! Oh, are you excited?
Yes. Oh my God, it's super excited. Anyway, Sylvester, people asking, I have to ask you, if you miss the bungsud and the fish. Miss the bunso. You miss the bungsud and? The fish. And? We got fish already. A crab. But are you happy that we're finally back in Australia? Yes. Oh, do you? Yes. Do you wanna go back to bungsud again or Yes. stay in Australia? Stay in Australia. I love my country. You love your country? Yes. Yes. I miss Australia. Oh, really? Na-miss niya pala ang Australia. So you're back to Australia. You should be happy now, huh? Yes. Yes. So are you gonna help mommy? Mag-impake tayo ng gamit. Yes. Yes. Hindi maging naughty, ha? Painit po muna si Mariel kasi kahapon malamig po talaga. Parang sinipon po ako. Ang lamig kahapon. So ngayon at least lumabas yung araw. So mag-iimpake po ako today. Wala naman po kaming masyadong gamit dahil by Sunday, we have to move out from the container. And of course, we are very thankful that we stay in the container for a few days. At least pagdating namin dito agad, may bahay po kami na matitirahan. And madami pa kaming gagawin dahil we have to enroll Sylvester para mag-start na po siya pag-aral. And that's all for today's video, guys. Thanks for watching! Thanks for watching. Goodbye. Goodbye! Say please like and subscribe to our channel! I can subscribe. Nagpa-practice na siya. Bye!